Yung natutulog si Logan sa baba, sa ilalim ng kulungan. Ah, ano Logan? Mas malamig ba dyan? Ah? Sa buong magdamag yan, yung kaninang umaga na nakagwardya. Si Sol ay kinukulong ko muna at kasi maaga nagigising yung mga bata, si Miguel tsaka si Gabriel, yung aking panganay tsaka pangalawa, ay hindi pa kilala ni Sol. Minsan kinakahulan pa ni Sol si Miguel. Nakita ko kaya kailangan ko muna silang ipakilala kay Sol bago ko ito mapakawalan. Medyo hindi ako nagigising na maaga, mas nauna sila sa akin minsan kaya yun, kinukulong ko muna ito kasi baka paglabas ng mga bata, makasalubong ni Sol, disgrasya. Kaya pinapakawalan ko lang siya paghapon hanggang gabi. Tapos pag matutulog na ako, pinapasok ko na siya dyan. Pero parang gusto niya magpupo ngayon. O pakawalan ko muna siya para magpoops. Kaya basta nandito naman ako, kontrolado ko naman to. So, ayan, nagising na rin si Logan, bumangon na rin. Kaya maghahanap ito ng mawiwiwian. Ayan, maamoy-amoy siya. Yun. Tingnan niyo yung pagwiwi niya. Ganyan pa rin. Hindi pa rin niya tinataas yung likod na paa niya. Sign yan na hindi pa siya talaga mature. Hindi pa siya talaga adulto. Hindi pa siya fully matured. Ganyan pa siya umihi para pang babae. So, kapag nag-mature na, usually ang dogs, tinataas na nila yung isang paa nila kapag umiihi sila, sign na mature na yung dog. So itong si Sol, bata pa, kaya kapag sila ni Logan magkasama, ayan, tiklop pa yan si Sol. Ayan, so iihian din ni Logan yung ihi ni Sol para pinapakita rin niya yung kanyang pagiging alpha. Usong-uso ngayon yung King Charles video, yung alpha dog. Dito ang alpha dog namin dito, syempre si Logan. Ayan. So may mga nakita ko mga reaction ng iba-ibang mga dog trainer, dog psychologist daw na kung anong masasabi nila doon sa alpha dog na yon si King Charles. And may iba-iba silang mga sinasabi, pero sa akin wala akong pakialam dyan. Ano? Oo. Ano yan sa ulo mo? Bakit may ganyan ka? Ha? Sa halaman? O... Yan. So sa akin kasi, ang aking approach sa dogs, dog behavior, kagaya nung logo namin sa Manalo K9. Yung logo namin sa Manalo K9, actually wolf yun, sabi ng iba Siberian Husky. Pero wolf yung nakalagay nandyan sa may screen ninyo, sa may kaliwa, sa may bandang gitna, sa ibabaw ng pangalan ko. Wolf po yung nasa logo namin ng Manalo K9. And ang ibig sabihin nun, we acknowledge na lahat ng dogs ay domesticated versions lang naman yan ng wolf. And karamihan sa kanilang DNA, 99+% ay wolf DNA pa rin. They're the same species as wolf. Hindi naman sila nagbago ng species. Hindi totoo yung iba na subspecies na sila or what. They're just the same species. Kasi kapag stinad mo yung wolf sa dog, ay magkakaroon pa rin ng fertile offspring. Magkaka-puppies pa rin yung mga yon, and they will not be infertile. So itong si Logan, kapag krinos ko sa wolf, magkakaroon pa rin ng mga puppies. Ganon din si Sol. Kahit si Pepper, kahit si Pepper, sobrang liit naman nun para ma-stud ng wolf. Pero ang point niyan is yung DNA nila is the same as wolves. Kaya yung digestion nila, yung approach ko rin sa pag-develop ng SDN, yung the best dog food in the multiverse, yung dinevelop nating dog food, napakaganda nun. Kaya naman sobrang ganda ng effect nun, halos miraculous, miraculous yung effect nun sa maraming mga dogs, kagaya ng dog ni Derek Ramsey, si Tyson, 6 months hindi nakakalakad, nag-SDN lang, naglakad na. O hip dysplasia yon, tapos meron suggestion yung kanyang mga vets na ipa-surgery, pero hindi daw sigurado na makakalakad pa rin si Tyson kapag ni-surgery. Ayun, hindi tinake ni Derek yung surgery, tapos nag-SDN lang in 1 month lang. Naglalakad na yung aso sa buong bahay nila. 3 months nakita ko naglalakad na sa buong subdivision nila nung nagpunta ako doon. O kasama ng ibang dogs ni Sir Derek o ni Derek.
Wag ko daw siya tawaging sir. Lagi ko siya siyang sinesir. So ayun, ang approach ko, whether sa training, whether sa dog food, whether sa pakikitungo sa kanila, ay they are still wolves na domesticated lang. Inalis lang yung mga ilang behaviors kagaya ng aggression, no, na overly aggressive, or inalis lang yung mga ilang mga or minodify lang ng mga tao based on their needs for the dog. At na-develop yung mga ganitong mga dogs like Sol, like Logan. Ayan, yung iba naman, puro aesthetic lang naman yung itsura nila. Pero kung makikita nyo yung digestive system nila, it's the same lang naman as wolves. Pero kung ang pag-aaralan mo naman ay yung genetics ng mga wolves versus mga dogs, may ilang mga modifications lang, like yung capacity nila na mag-produce ng amylase, na mag-breakdown ng starch sa mga carbohydrates, kasi puro carbohydrates ang pinapakain na ng maraming mga tao sa mga dogs nila. Ang mga ilang breeds ng mga dogs ay may mas mataas talaga na capacity na mag-produce ng enzyme na amylase. Enzyme yon, and it's a protein, and yung protein na yun determined yung production nun ng genetics nila. May mga ilang portion sa DNA ng mga ilang domesticated dog breeds na mas mataas ang napoproduce ng genes nila ng amylase. Kaya yung amylase na yon, binibreakdown yung complex carbohydrates into simple carbs or simple sugars para magamit ng katawan. Pero it's still not necessary. Yung carbohydrates is not necessary for dogs. They will still be much better, no, mas maganda kung puro animal materials ang pinapakain sa kanila. Yung iba kasi ginagamit na excuse na yon, kaya yung dog food nila nilalagyan ng daming fillers. Ang totoo nun, profits naman talaga ang hanap nila. Hindi naman talaga yung yung welfare ng mga dogs. Pero syempre, almost all the companies na nagpo-produce ng dog food ay produce nila yung dog food nila for profit. Number one ang concern nila sa profit, hindi talaga yung welfare ng dogs. Ang SDN lang, and parang meron akong isang alam na brand sa US, hindi ko na matandaan kung anong pangalan. SDN lang, at yun, ang alam ko na dinevelop ng mga dog food specifically for dogs talaga. And later on, binenta ko na sa iba yung SDN kasi nagugustuhan ng mga customers namin nun sa dog training, mga nakakasubok, gustong-gusto daw ng mga dogs nila, at saka ang ganda ng mga resulta ng mga binabanggit sa akin na mga napapansin nila sa mga dogs nila. Kaya naman, naging business na rin namin yung SDN. And we're looking for dealers, no? Pinapalakas namin ngayon yung distribution network namin, primarily so that people sa iba-ibang mga lugar sa Pilipinas, madali na nilang mahanap yung SDN at hindi sila magtiyaga doon sa mga dog food na nasa market na either maganda nga yung quality, medyo maganda na yung quality pero sobrang mahal, or sobrang mura naman pero wala namang ka-quality, parang nagpapakain ka na lang ng darak. Meron ako ng isang nakitang dog food brand, bago. Binebenta siya sa isang sikat na pet supply chain, no, na makikita sa mga malalaking mga malls. Grabe, 15% protein na lang. Tapos 8% na fat. Tapos tinignan ko yung mga ingredients, corn, wheat, talagang puro fillers, tapos may konti na lang na karne. So kita niyo yung behavior na yon. Yan yung pinakita doon sa mga videos ng King Charles. Ayan, lumalapit yung alpha dog, wala naman siyang aggression na pinapakita. Basta nagpakita lang, tumayo lang ganun, tumindig lang na ganun doon, tapos higa naman ito. Kasi bata pa ito at nagsasubmit. So doon sa behaviors nila, na kapag establish na sila ng hierarchy, hindi na sila nag-aaway kasi itong si Sol dati, binubugbog na ni Logan. So alam na ni Sol na umiwas na kay Logan. So that's how they develop or establish yung hierarchy ng kanilang relationship. Since sila ay nandito sa enclosed area na ito, wala naman silang choice kundi they have to live together. So they have to establish a hierarchy. No, Sol, that's a dangerous plant to eat para sa mga dogs. Kaya kailangan turu-turuan pa itong batang ito. Ayan. So, yun. Ito lang ang ginagawa namin ngayon. Today is a Sunday. Malapit na nga pala
malapit na nga pala mag 2 months itong si Sol. Magi-giveaways ako, guys. Antabayanan ninyo, meron tayong mga giveaways para i-celebrate yung 2 months ni Sol dito. Baka magbigay ako ng isang malaking sako ng dog food na SDN, syempre. Or baka gusto nyo ng yung ating mga collars, no, yung super dog collars natin, pero hindi yan. Mga ginagamit ko yan, mga galing sa US yung iba dyan, pero meron tayo kasi mga super dog collars and leash, kagaya ng suot-suot ni Sol. Pwede yon. Baka magbigay. Pag-isipan ko pa. Pero dapat natin i-celebrate yung 2 months ni Sol dito. He's already parang nasa day 58 ngayon or day 59 ba? So mag-celebrate tayo. Magbibigay ako ng mga items. Ayan, para doon sa mga, lalo na yung mga nagsubaybay sa Sol series natin, yung mga talagang nagmamahal kay Sol, ay talagang bibigyan natin ng masayang celebration yung 2 months ni Sol. Ayan ang katawan ni Sol ngayon, guys. I'm happy with it. 95%. Konting konting development na lang ng muscles pa niya doon sa palibot ng spine. Ayan. So, nandito naman si Logan ngayon. Medyo malamig kasi dito. Oo. Okay, yan lang po ang maikli nating video today. Have a great Sunday and a happy weekend. Kung sama niyo family niyo, panalo kayo. Success yan kapag you have time, no, kasama niyo yung family niyo. Alam niyo, ang daming mga tao na hindi nila kasama yung family nila, nag-work abroad, yung tatay, nag-work abroad yung nanay. Dinanas ko yun nung bata ako, kaya napakapalad ninyo, napakalaking yaman yan na kayo ay magkakasama bilang pamilya, tapos masaya yung pamilya nyo, no? May mga pamilya kasi hindi rin masaya kahit magkakasama sila, lagi nag-aaway, ayoko ng ganun. So we're very blessed kung kasama natin yung family natin, and we are happy, no? At least hindi nag-aaway. Ayan. Okay, so from us here, Sol, tsaka si Logan, have a great Sunday nga. Sol, di ka dito. Magbabay ka sa mga sumusubaybay sa'yo. Oo, masaya na si Sol dito. Di ka. Ulat ka naman sa tsinelas ko. Ha? Masaya na dito si Sol. Ayan. Malapit ka na mag 2 months dito, happy anniversary to us. Ang galit naman si Logan na growl.